I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again guys, Let's Talk Vlog. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig at siyempre sa mga Marcos Loyalists and supporters. But anyway mga kababayan, mayroon tayong very important update videos sa inyong lahat. Ito po guys ang issue ngayon at lumalabas, nag-viral sa buong social media, siyempre sa buong mundo. Itong paglabas ng China na bagong mapa nila. Aba, medyo nakakaalarma, nakakabahala din mga kababayan sapagkat parang gusto yata nila sakupin ng buong mundo, no? Lalo na ang Pilipinas, gusto yata nila ang kinin, ano? Ganun pa man, magiging aware tayo at siyempre yung bansa natin, sabi nga ng Pangulo, dati nga nagiging dash 9, ngayon nagiging dash 10 line na, aba. Talagang, sabi ko nga guys sasakupin na lang nila lahat, no? Gusto nila maghari sa mundo. Ganun pa man guys, para kompleto detalyado, panoorin nyo guys yung sasabihin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ito ay courtesy ng TV Patrol. So yun guys, parunin natin. Maninindigan ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa sariling teritoryo. Ito ang iginiit ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng paglalabas ng China ng mapang may 10-dash line kung saan mas lumawak pang inaangkin nitong teritoryo sa Indo-Pacific region. We received the news that now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. And so these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Ayon sa Pangulo, ipagpapatuloy niya ang ginawang pagtindig ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang itinatag niya ang munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan para igiit ang karapatan sa teritoryo ng bansa. We'll continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights. We have not changed our approach. It is other countries around us that have changed their approach. Kabilang ang bansang India sa mga umalma sa bagong mapa ng China, lalo't sinasaklaw din ito ang ilang bahagi ng kanilang teritoryo. We reject this effort. I would express my solidarity with the sentiment in the Philippines with regard to such efforts at what I would call cartographic expansionism. Panukala naman ng isang maritime expert, tapatan dapat ng Pilipinas ang mapa ng China. It is actually going to be supported by the South China Sea arbitration. It's going to be supported by international law. So in that sense, it will have a much better, much greater credibility and power. So yun mga kababayan, no? Kung napapanood nyo ang balita dito guys, courtesy po ito ng TV Patrol, no? So alam nyo, nakakaalarma ito at nakakapanindig balahibo itong nangyayari, no? Sapagkat mga kababayan, itong bansang Chino, hindi mo malaman kung ano talagang intensyon. Alam nyo, sa totoo lang, ang tingin ko dito parang gusto nila sakupin yung mga kapitbahay nilang bansa, no? Ayon po guys doon sa aking napanood na isang video na sinasabi, itong bansang Chino na ito, ang sabi kailangan daw, no, pag naabot daw nila ang 2 million na kasundaluan, magiging kampante na sila na sasakupin ang mga bansa na gusto nila. Aba, sabi ko nga parang susunod na Hitler ito, no? So maging maingat tayo, no? Hindi man tayo nakakatulong sa ordinaryong Pilipino, but through our prayers mga kababayan, malaking katulungan po yan, no? Sabi nga ng US Ambassador na si Ambassador Babes Romualdez, mga kababayan, kailangan magiging maingat at bantayan mabuti yung ating soberanya sapagkat mamaya paggising natin hindi na natin pag-aari ang Pilipinas. So nakakabahala itong nangyayari, no? Na sabi nga ng Pangulo kailangan maging
maingat at protektahan natin ang sarili natin bansa. Maging ang India, mga kababayan, no, nakita nyo naman ang interview, talagang kinukundina itong ginagawa ng Chino na lumawak ang kanilang mapa. Biro nyo yun? Dati nasa DAS 9, ngayon nasa DAS 10. Parang sasakupin ng buong Ayungin Shoal at ang Palawan at ang Boracay, parang gusto nilang kukunin ang kalahati ng Pilipinas. Aba, hindi po tayo papayag niyan. So, kailangan maging maingat tayo, mga kababayan, So, ganun pa man, ang Diyos hindi po tayo pabayaan, protektado po tayo ng Panginoon sapagkat ang Pangulo natin ay mabait. Ganun pa man, mga kababayan, don't forget to likes and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Maraming salamat sa panonood at patuloy po natin suportahan ang ating mahal na Pangulo at manalangin po tayo. Maraming salamat po, guys. See you again, guys, on my next live and live videos. Thank you. See you again. Bye, bye, bye. Babus. God bless, Philippines.